Bahay sir, bahay sir. Oh. Jet, focus mo yung green na bahay. Yung green bahay, nandun sila. Yung bahay na green. Yung bahay na green. Yung green na may kasunugan. Oh. A month into the battle to liberate Marawi from an attempt to take over the city for ISIS, lives lost on both the military and the ISIS-inspired Maute group. 280 rebels killed, 69 from the government forces, while terrorists killed 26 civilians and more than 14,000 families affected and displaced. Our correspondent Camille Abadisio and her team just finished covering a story in the Lake Lanao area when a unit of soldiers by the water came under fire. We had the opportunity to go closer to the front line. We coordinated with ground troops to monitor what the residents call the lakeside town. Just to give you an idea of the location, it's southwest of Ground Zero. There was a narrow part of Lake Lanao right in front of us there, and right across the lake, the Maute fighters were positioned. And while we were there, the snipers from the enemy side started shooting in our direction. The troops came under attack, basically. Of course, we had to take cover at the army detachment in the area, and immediately the army soldiers fought back. That firefight lasted for about an hour. As soon as the exchange of gunfire subsided and the situation calmed down, we left that area and went back to the capital. There were no reports of casualties on the government side, but there's an unverified report of a Maute fighter killed in that gunfight. Pia. Camille, let's now talk about the story that brought you there in the first place. A composite team of the military is now closely guarding Lake Lanao as Maute fighters try to escape the war zone using small boats. Heavily armed members of the military's 103rd Riverine Unit prepare to engage the enemy on water. The military is pressing forward to the nerve center of the terrorists holding out in Marawi, forcing the enemy to seek a way out through Lake Lanao. The Naval Task Unit says Maute has been using the lake to escape and provide supplies for its fighters. Meron rin mga dyan, yung nag-attempt na mag-escape, especially several bangkas from the Maute groups. Then meron rin yung gustong nag-attempt rin na mag-reprovision ng bala at saka magdagdag ng tao nila sa loob dun sa Marawi City. So majority naman sa mga report na action na natin lahat. With over 35,000 hectares of surface area covering 2 provinces, authorities say securing the lake is a challenge. That's why the military is reinforcing its water assets. The naval unit sank a boat carrying terrorists attempting to escape the battlefield. They also captured 2 other boats carrying Maute rebels. Meron mga reports, saka may mga encounter yung ating tropa na dyan sa lake. Yun nga, pinagbabawal na namin na yung mga ordinaryong bangka kasi pag nandyan yung mga bangka, suspected na sila kagad. Kasi yun yung ginagawa, nagka-camouflaging yung ating mga kalaban. The military is clearing other coastal towns surrounding Lake Lanao to make sure enemies have no way out. Authorities say all roads going in and out of Marawi City are now heavily guarded by government forces, so terrorists are opting to use the lake. The military even has sightings of militants trying to escape by swimming. Pia. Camille, how many Maute fighters did they capture in the encounter this morning? The military killed 3 Maute forces and wounded 1. And what's interesting about this is that the soldiers actually treated the Maute fighter they caught before they turned him over to the police. They say this just goes to show that they still respect and follow human rights laws despite the violence the terrorists have inflicted. Pia. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang surgical airstrike na militar laban sa terorisang grupong Maute.
At ayon po sa Joint Task Force Marawi, mga pampasabog ang isa daw sa mga dahilan kung bakit natatagalang gagawin po ang clearing operations doon. At live mula sa lungsod ng Marawi, naroon ang aming kasamang si Julius Desamburon. Julius, kumusta dyan? Alex, hindi lamang daw usaping rekonstruksyon o rehabilitasyon ang dapat bigyang pansin, kundi dapat nagsisilbing paalala ang nangyaring bakbakan dito sa Marawi City para magtulungan ang lahat ng sektor ng lipunan na labanan ng terorismo at mga extremist. Ayon kay Joint Task Force Marawi spokesperson Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, may kolaborasyon ang sandatahang lakas kontra global terrorism na hindi lamang problema po ng Marawi City at ng ating bansa, kundi po ng buong mundo. Ilan nga daw sa mga kailangan ay ang strong linkages sa ibang mga bansa. Kaya nga ba may ginagawang training ang ating mga sundalo at mayroon ding intelligence sharing, joint patrol at joint exercises. Paghahanda na din daw ito sa mga hindi inaasahang pag-atake. Gayunman ng AFP ay ginagawa pa din ang lahat para protektahan ang ating mga teritoryo sa mga kalaban ng Estado. Sitwasyon dito sa Marawi City, tuloy-tuloy ang bakbakan sa pagitan ng pamahalaan at ng teroristang grupong Maute sa paglulunsad ng airstrike ng militar. 4 na beses na pagsabog ng bomba ang narinig, 1 buwan po yan mula nang sumiklab ang kaguluhan dito mismo sa syudad. Lumiliit na nga daw din kasi ang lugar na sakop ng mga terorista. Pakinggan po natin si JTF Marawi spokesperson Lieutenant Colonel Joe R. Herrera. Hindi po tayo nag-establish or nagsabi po ng deadline. Ang goal po talaga natin is to continue our combat and clearing operations. Ang pinaka magandang sagot po yan ay nanggagaling yan sa ating mga tactical commanders. Yung battlefield natin ngayon ay napaka-fluid, very dynamic. Everyday nagbabago po yung locations ng kalaban, yung movement. Okay? So yun po ang ating ina-address. Ang pinaka-primordial concern pa rin natin dito yung kaligtasan ng more or less 300 trapped civilians. This include yung mga hostages. Okay? Ang isa pang nagpapabagal po sa ating operasyon ay dahil sa paggamit talaga ng mga iba't ibang bomba na nilalagay bawat buildings, houses. So ito ay isang taktika, no, para bumagal po yung offensive operations natin. Idinagdag din ng JTF Marawi na malaki ang posibilidad na napatay sa bakbakan. 2 linggo na ang nakararaan si Omar Maute. Sa ngayon ay may humigit kumulang 100 bilang na lang ng terorista ang nasa ground zero. Bawat inilalabas din daw nilang mga pahayag ay tinitiyak na bineberipikang mabuti at may kaukulang koordinasyon mula sa kanilang mga tropa sa ground zero. Samantala sa pagpapatuloy din ng clearing operations, nasamsam ng mga otoridad mula sa bahay ng dating alkalde ng Marawi City, Omar Ali, sa Barangay Bangon ang 2 kilogramo ng droga at sa pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, kumpirmadong ito po ay mga shabu. Batay sa ulat, ito umano ang itinuturing na financer ng Maute Group. Itutuloy naman din ng militarang operasyon laban sa Maute kahit sa araw po ng pagtatapos ng Ramadan. Samantala Alex, matapos ngayon nangyaring 2 insidente at ito mga nakaraang araw na mga insidente ng ligaw na bala dito mismo sa Kapitolyo ng Lanao del Sur, tiniyak po ni Assemblyman Adjong na nananatiling ito po ay safe zone. Pero paalala pa rin doon sa mga may transaksyon dito na maging alerto at mapagmatsyag. Yan ang pinakahuling balita live mula dito sa Marawi City para sa bayan. Julius Desamburon. Okay, dagang salamat Julius Desamburon mula po yan sa Marawi City. Mabibigyan naman ng pagkakataon ang ating mga sundalo sa Marawi City na makausap ang kanilang pamilya sa gitna na rin po ng patuloy na operasyon ng gobyerno laban sa mga teroristang grupong Maute. Ito ay sa pamagitan po ng libreng tawag at text na inilunsad ng AFP, DICT at mga telcos. May report si Eunice Samonte. Imbes na pagkain, damit o ano pa mang relief, libreng tawag at text ang handog sa ating mga sundalo na mag-iisang buwan ang nakikipaglaban sa Marawi. Sa pagtutulungan ng Armed Forces of the Philippines, Department of Information and Communications Technology at Globe Telecom, hindi na kailangan mag-load pa ng mga nasa Marawi para lamang makontakt ang kanilang mga mahal sa buhay. So this will help a lot in
telling their loved ones that they are okay in Marawi, although they are fighting for the freedom and democracy of the country, the Philippines. Automatic, libre na ang text and calls to Globe and to other networks. Aminado naman ng Globe na ang hakbang na ito ay posible ring magamit ng mga teroristang grupo ng Maute, Abu Sayyaf at PIFF. Ngunit nila mas magbebenepisyo dito ang mga sundalo na matagal nang di nakakausap ng kanilang pamilya. So there is no way for us to know who is there. As long as you're there, it's free. But we just believe that, there is no incremental benefit that we are providing to those particular groups, no? Because in fact, they are active. We know they have traffic already today. What doesn't have traffic is our soldiers because they're busy fighting, they don't have load. Ito na umano ang pinakamabilis na relief na kanila maibibigay sa gitna ng clearing operations at martial law sa Mindanao. Ang mga subscribers ng Marawi ay makakatanggap ng text activation na magagamit sa loob ng 15 araw at pwedeng ma-extend depende sa sitwasyon. At para naman sagutin ang mga katanungan kung bakit ngayon lamang ito pinatupad, why they did this now? Sabi ko nga mabuti nga ginawa. Magpasalamat tayo na may gumalaw, may nagbigay ng free service. Bukod sa free calls and text, meron ring libreng tawag at charging stations sa labas ng Marawi. Kaya naman, inaasahang mas tataas pa ang moral ng ating mga sundalo na halos 24 oras na nakikipaglaban para maibalik lamang ang kapayapaan sa buong Marawi City.